Sa Day 15 naman ng impeachment trial, sumalang sa cross-examination ng defense team ang state auditor ng COA ICFAO na si Sailin May Del Campo. Aminado si Del Campo na hindi requirements sa ilalim ng joint circular na may maaresto para maikonsiderang tagumpay ang isang confidential information. Ibabalita ni Mar Gabriel. Sa Day 15 ng impeachment trial, sumalang sa cross-examination ng defense team ang state prosecutor ng COA ICFAO na si Sailin May Del Campo. Sa unang bahagi ng pagtatanong ni Attorney Christine Ferrer, inisa-isa niya sa witness ang listahan ng mga aktibidad na nakapaloob sa isinumiteng Quarterly Protection Intelligence Operation Report ng Vice Presidential Security and Protection Group. Papasok po siya sa intelligence gathering. Okay, salamat po. Number 7, intelligence fusion with for the threat assessment and situation update. Ano ho yan? Papasok ho yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Salamat po. Ang nasabing mga aktibidad, bahagi daw ng crime prevention operations na nagresulta sa matagumpay at payapang mga aktibidad na dinaluhan ni BP Sara. Dinisallow nyo yung rewards kasi nga walang evidence of success nung information gathering. Tama ho? Opo. Okay. Kasi nga ho, gusto nyo ho ng proof na may nahuli. Sinabi nyo yan kahapon sa testimony nyo. Yes. Alam niyo ho ba, no? Do you know that one of the purposes of a confidential activity or a surveillance is crime prevention? Kasama po ang crime prevention pero depende rin po ito sa just answer my question, yes or no. Attorney Sailin, do you agree? Yeah. Kasama po ba yon o hindi? Opo, kasama po. Sa clarificatory question ng presiding officer na si Senator Chis Escudero, inamin din ni Del Campo na hindi requirement sa ilalim ng COA Joint Circular 2015-01 na may mahuli o maarestong individual para sa proof of success o patunay na matagumpay ang operasyon. Paglilinaw ni Del Campo, sariling interpretasyon niya lang ito base sa kanyang professional judgment. Ms. Sailin, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Saan nyo ba binase ang interpretasyon yung yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang? interpretation. Opo. Okay. Muli ring ipinakita ng defense team kay Del Campo ang kopya ng COA Circular noong 1992 kung saan nakasaad ang sensitibong liquidation ukol sa confidential funds. Aminado si Del Campo na bagaman may bago ng joint circular, may mga bahagi daw nito na aplikable pa rin sa kasalukuyan. Nilinaw din ni Del Campo na may mga pagkakataon na hindi na kailangang magsumite ng official receipt para sa liquidation ng confidential funds. Agree ho kayo sa sinasabi niya na confidential operations are highly sensitive? Opo. Totoo pa naman ho yun hanggang ngayon, di ba po? Opo, tama Okay. po. As of today, no, totoo pa naman ho yun, applicable ho yun. Sa tingin nyo ho? Opo, sa intelligence. Okay. Yung kawalan ba ng resibo na sinasabing okay lang sa circular na to, okay pa rin ba hanggang ngayon sa Joint Memorandum Circular o hindi na? Under po kasi sa Joint Memorandum Circular, under 6.2.3.7, we can request po other documents necessary for the proper evaluation po nung under 6.2.7 po. I Other agree. documents necessary in the audit po. You can request for other documents, but the Joint Circular does not say that you should demand and ask for receipts. Opo. Binigyan din ni Del Campo na hindi ipinagbabawal ang paggamit ng alias sa mga acknowledgement receipt. So,
Sabi ho ni Attorney Wamil noong August 5, 2026 hearing, sabi ho niya, the use of aliases is neither allowed nor prohibited, okay, in the ARs. Now, the use of aliases in the ARs. Are you aware of that? Kasi po silent po ang joint circular sa alias po. Hindi rin daw sakop ng audit ng COA ICFAO kung gaano katagal o kabilis ginastos ng ahensya ang confidential funds. The determination of time and speed of utilization is outside the scope of the COA ICFAO audit, correct? Is the fact that the respondent spent the last quarter confidential funds in 11 days found in any of your AOMs or notices of disallowance? Nabanggit lang po siya doon sa AOM na binanggit po doon na it was spent in 11 days. Pero walang finding in relation to it violating the memorandum circular Wala po, nakalagay lang po na statement na it was used for 11 days. as a statement of fact. Opo. Sa interjection naman ni Senator Judge Panfilo Lacson, iginiit nito na tila kulang ang ginawang audit ng COA ICFAO base mismo sa itinatakda ng joint circular. Partikular na rito ang pag-iinspeksyon ng vault ng SDO ng OBP at ng DepEd. Ang tanong ko lang, hindi ba dinidemand o dinemand ng circumstances na inspeksyonin nyo yung vault? Kasi kung maraming aliases na nagdududa kayo, di ba natural lamang logically isipin nyo, ma-inspeksyon nga yung vault kung meron talagang mga totoong tao sa likod ng mga alias o aliases. Ang pag-inspect po kasi is through the authority po of the chairperson. I know, hindi kayo kumuha ng authority? Oh, wala pa po. Yeah, my point is parang kulang yung ginawa nyong trabaho. Para hindi kompleto. Kasi po may iba po kasing office na No, ICFAO sinasabi rito, may be inspected by ICFAO if the circumstances so demand. Sa panig naman ni Senator Judge Robin Padilla, inilatag niya ang mga impormasyon ukol sa naging kampanya ng OBP at ng DepEd laban sa komunistang grupong NPA. Gusto ko lang sundan kanina, sinabi ko merong 55 alternative na eskwelahan na nagbi-breed ng mga child warriors ang naisara sa Davao Region. Ituloy ko lang, noong August 6, 2024, nagkaroon ng committee hearing ang public order at sinasabi na 102 schools nationwide were identified as recruitment. So sa tingin niyo po ba, sagot pa din ito ng DepEd Secretary at ng Vice President na lumaban na dito sa terorista noong mayor pa lang siya? Mar Gabriel, para sa 100% balita.